din siya. May sakit ka o wala ka man sakit, Diyos pa din siya. Mayroon ka o wala, Diyos pa din siya, walang magbabago. Pero sa atin. Kaya ang bawat pagsusumikap natin, ang bawat ginagawa mo that is for your own sake. Para sa atin daw po yan. Amen? So, to realize that successful ministry or service is founded on the fruit of the Spirit. Amen? Yun po pala yung pinakapundasyon, yung fruit of the Holy Spirit. Kasi, o nga naman, kanino ka sumasama? Tanungin kita. Kanino ka sumasama? Di ba, yung pinakagusto mong kasama, yung masarap kasama, yung bang mabait, yung masaya. Tama yun eh. Yung gusto mong makasama, ganun din pala po yun sa Panginoon. Na ang pinaka foundation daw po dapat ng ministry is founded by the fruit of the Holy Spirit, which is mayroon dapat dun love, mayroon dapat dun joy, walang siraan, wala ding sumbatan. Kasi nga, yun yung foundation eh. Love, joy. Sabi nga, if you love your neighbor, hindi mo siya pagnanakawan. If you love your neighbor, hindi mo siya pagsasalitaan ng masakit o ng masama. Kaya ikaw pang makikipag-protect sa kanya eh. Hindi, huwag sabihin yan. Marahil nagawa niya pero sige na, ipag-pray na lang natin. Di ba? Kaya yun, kapag ganun daw po pala yung pundasyon ng isang ministry at ng isang service, it will become successful. And even sa pamilya natin, i-apply po natin sa pamilya natin. Kapag yun na naging pundasyon, which is the fruit of the Holy Spirit, your family, or even any relationship will become successful. Past is past. Nagawa mo na yun, nagkasala ka. So tapos na yun. So ang sabi ng Lord, umunawa, magmahal pa. Because nakakalimutan nyo ba yung sabi sa Romans chapter 2? Hindi sa kung ano man, but dahil sa kabutihan lamang po ng Diyos, kaya tayo nakakapagpatuloy. Amen? Kung may masasabi tayo sa kapatid, maraming masasabi sa atin. Sipin mo yun, no? Kaya sabi nga, bago ka magturo, ilan ang nakaturo sa iyo, sa tinuturo mo, at ilan ang nakaturo sa sarili mo. Tignan mo, ilan yan? Ilan yan, no? Di ba? Naturo mo, ikaw! Pero yung nakaturo si tatlo. Di ba? Kaya bago ka magturo, isipin mo, sabi nga ng Lord, tinitignan niyo yung puwing ng iba, yung troso sa mata mo, di mo makita. Dapat daw ganun sabi natin. Hindi. Talagang iba yung sagot nyo na nandito dito pa. Sige. Patuloy na po tayo. Hindi, wag ganun. In other words, huwag tayo magturo. Amen. Salamat sa Lord. So, in our earlier lessons in this series, we've learned that God is actively involved in personally working in His church and in the lives of His people by the Holy Spirit. Sino dito minsan, nakasakay, na-experience nyo na yun, minsan nakasakay ka na lang sa bus o nakasakay ka sa transport nyo na mayroong ka pinagdaanan, then titingin ka lang sa langit, lumuluha ka na ano. So, because that is kasama mo ang Holy Spirit. Kasama natin ang Holy Spirit. Minsan, bigat na pero parang may, that is the Holy Spirit working in us. Kaya nga, sabi ko nga po sa atin, palagi nandiyan ang Holy Spirit, pero iilan lang ang nakaka-acknowledge at nakaka-appreciate. Nakakalungkot mo. Ikaw nga, sabi nga, kung tao nga, minsan, napupuno din eh. Tama? Nanunumbat na eh, no? Minsan, palagi siya yung gumagawa ng mabuti, lagi siya yung nagkaganyan, pero bandang uli, ayoko na! Nag-breakthrough na. Ayoko na! Di ba? Ganon din. Kaya alam niyo kung ano po yung gustong sabihin ng, kung anong ipabatid ng Panginoon. Na minsan nagkukulang tayo to appreciate each one. To acknowledge. Kaya appreciation and acknowledgement is powerful tool. Tama. Ganun din ang Holy Spirit. Acknowledge mo siya, i-appreciate mo siya, then the Holy Spirit will lead you. O magpasalamat ka kay mama mo. O magpasalamat ka kay papa mo. O makipagbati ka na sa kapatid mo. Reconciliation, appreciation, o makipag-ayos ka na. Sino ba yung... Alam ng Diyos yung may sama ka ng loob, maglilid sa iyo ang Holy Spirit eh. O makipag-ayos ka na. O yun na. Amen? Amen po? Salamat sa Lord. We could confirm this in the book of Acts, where the Holy Spirit actively directs, warns, instructs, and disciplines His people. Many Bible scholars, listen, believe that the book of Acts should have been properly entitled as Acts of the Holy Spirit instead of Acts of the Apostles. Kaya nga, di ba yung book of Acts, mga gawa? Ang sabi po kasi doon, mga gawa, Acts of the Apostles daw po yun. Pero sinasabi ng scholars, ng maraming scholars, it should be Acts of the Holy Spirit. But kung ako tatanungin nyo,
Tama naman po yun na ang Holy Spirit ang nagpapatnubay sa atin. Tama. But we need to appreciate yung mga kinakasangkapan, yung ginagawa. Hindi mo po pwedeng sabihin sa magulang mo na nagparal sa'yo, hindi, ang Holy Spirit ang tumulong sa'yo para pag-aralin ako. Hindi, baka naman. Hindi po gusto yun. Tama. Ang gusto pa rin po ng Lord na i-appreciate mo yung mga mahal mo sa buhay. Amen? Hindi po pwedeng, hindi, sa Diyos lang ako magpapasalamat. Ala na. Kasi kapag kanilid ka ng Holy Spirit, it will leads into reconciliation. Amen? Amen po. Parang walang iniwan sa mga kapatid mo. Kumari, sige, tumutulong ka sa kanila. Then, nagpapasalamat sila sa Panginoon or kinikilala nila ang Diyos. Pero, minsan, di ba, pag sinabing, salamat ate, di ba, masaya ka din. Di ba, no? Kaya sabi nga, kailan ka huling nagpasalamat sa magulang mo? Kailan ka huling nagpasalamat sa taong tumutulong sa'yo? Kailan mo huling in-appreciate yung mga nasa paligid mo? Amen? Yun po yun eh. So, ang sabi nga, and since this book did not end with an amen, yung book of Acts, or had a proper closing, their conclusion was that this book continues to record in heaven the ongoing ministry of the Holy Spirit through the lives of His disciples. Praise God. So in other words, yung buhay mo at buhay ko ay continuation ng book of Acts. Amen, no? Kaya, pag binasa mo yung book of Acts, wala po siyang amen o wala siyang proper closing or conclusion. In other words, patuloy pa rin na nangyayari. Amen? Kaya yung buhay mo pala na binago ng Diyos is karugtong ng aklat ng mga gawa. Nasusulat pala yung buhay natin doon. Amen? One day, malay mo, nasusulat na yung mga binabasa na ngayon yung buhay mo doon. Di ba si Stephen? Si Stephen doon, nasa kitchen ministry, tinalaga ng Lord na isama sa mga disciple, and then siya kauna-una naging martir, pinagbabato hanggang mamatay. Mali, masulat yung pangalan mo, si Severino, na talagang may paggalang sa Diyos, nasusulat na doon, di ba? Nasama sa kitchen ministry, naging pinagbabato, mga ganun, no? Ibig sabihin ko daw, ano yun, naging martir, tama? Pero ganun pa man, pagtingala ni Severino, nakita niya ang langit na nakabukas at nakita niya ang mukha ng nakaupo sa trono. Kinalulugdan kita. Praise God. Salamat sa Diyos, no? Ang hirap dito sa mundo eh. Tama? Napakahirap ngayon. Isang ganun, isang hirap lang. Pag dilat mo, nandun ka na. And in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Fullness of peace. Hindi mo na alalahanin yung wala na, hindi ka na mag-iisip ng problema, hindi ka na mag-iisip ng mga bayarin, hindi ka na mag-iisip ng kung ano man. Praise God. Salamat sa Lord. Marami pong nagtetestify na mga na dinala ng Lord sa heaven, then hindi pa tapos, pinapabalik sa lupa. Ayaw nang bumalik. Kasi, isipin mo naman, ba't ka pababalik nga naman dahil punong-puno ng piston, punong-puno. Lord, dito na lang ako. Hindi pa tapos. Sige, magtiis ka pa doon. Di ba? Pagtyagaan mo pa, magsumikap ka pa. Amen? Salamat sa Lord, no? That means that what you and I are doing today in partnership with the Holy Spirit are being recorded in the book, which could be entitled The Continuing Acts of the Holy Spirit. The principle of fruit-bearing, ito na, yung kaninang pinakita sa atin. Since the time of creation, God in His infinite wisdom had set forth the principle of fruit-bearing. The fruit tree bears fruit after its own kind, containing the seed in itself. Amen? Galing, no? So, which has the same potential of fruit-bearing after its own kind. So, kung ano daw po yung bunga, may buto, at kapag tinanim mo yung buto, yun din ang magiging bunga. Kaya sabi, kapag ka nagtanim ka ng mangga, hindi ka naman po pwedeng mag-ani ng langka. Paano rin, napakahirap na maisipin nun. Tama? Kaya, tignan nyo po, ito po hindi haka-haka o hindi po ilusyon, sapagkat ang Panginoon na mismo nagtalaga. Amen? So, let's all read. In Genesis chapter 1, verse 11, Then God said, Let the earth bring forth grass. Nung ginagawa niya yung mundo, magkaroon ng mga damo, the herbs, yung mga halaman, that yield seed, yung mga halaman na pagka may namunga may buto, o po pwede rin sa buto nang galing. Ang sabi niya, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seeds is in itself. Tama yung sinabi niyo kanina eh. Nakita niyo yung bunga. May prutas. Ano yung nasa loob ng prutas? Buto. Seed. Amen? Praise God. So sabi niya, whose seed is in itself. Kaya nga sabi, malalaman mo kung anong puno nito, hintayin mo kung anong bunga. Amen?
Kaya ano kaya itong puno na to? Ano kaya itong puno na to? Tapos lumaki na lumaki, tapos lumabas, kulay green muna. Tapos medyo pa ganun. Tapos medyo naninilaw-nilaw. Naku, tamis na nito. Mangga. Praise God. Nakikilala natin, tama? May lumabas, kulay pula. Ano po yun? Oh, sana, di ba, nakikilala natin? Kasi yun ang sabi ng Lord eh. Whose seed is in itself on the earth, and it was so. This is the revelation of the Lord. Tingnan nyo. So God did not create seedless fruits. Yes. Tama yung understanding natin. Paano naman yung ubas na walang buto? Ginawa na lang po ng tao yun. Magtanong po kayo. Magbigay kayo ng prutas na walang buto. Di ba, sabi mo, seedless orange. Pero ang tawag doon, dinaan na yun sa process. Kaya lahat ng seedless, dinaan na sa process. Pero ang tunay na comes from the natural God's made, may buto. Amen? Kaya isipin mo, pakuan, walang buto. Sobrang tatamis pa, no? So, di na natin alam kung ano mga chemical na pinaglalagay doon eh. Nakakaintindi? Naunawaan niyo po? Tama? Kaya sabi, God did not create seedless fruits kasi ang gusto ng Lord ganito. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. In other words, ang gusto ng Diyos, may itinatanim ka, hindi lahat kinakain. Isipin mo, sa dami ng populasyon, ito na ang revelation ng Lord, sa dami ng populasyon ng tao, hindi na kaya mag-supply ng mundo ng mga natural, organic fruits. Kaya kailangan nilang paramihin in their own agenda, in their own way. Parang walang iniwan sa manok. Ang manok, hindi na rin po natural yun. May mga turok-turok na rin po yun para maabot yung timbang. Nakutan niyo po yun? Kaya pagka inaral mo yan, ito na mga deep, ano na po ito. Pagka inaral mo po yan, mauunawa mo siya sabihin, ano? Paano nga naman makakapag-produce to meet the needs of the people all around the world kung mag-expect lang tayo sa natural way? Even nga yung bigas, pinuntahan ni Bill Gates. Sabihin ko na sa inyo, pinuntahan ni Bill Gates, nakita yung Pilipinas. Napakagandang taniman ng bigas. Sa mga magsasaka, alam nila yung natural way ng pag-harvest ng bigas. It's approximately about 6 months. Tama? Tama po ako? 6 months bago mag-ani, tama? Pero sabi niya, papabilisin natin. Sobra, no? So, wala pang 3 buwan pa pwede na mag-ani. So, nabalitaan niyo yung mga nagsilabas na nagko-complain, yung mga bigas tumatalbog. Naging bola na, ba't ganito yung bigas namin? Di yan. Ba't ganun? Ako lang ba taga-earth dito? Hindi nyo na ano po yan? Hindi nyo na. Ay, kakala ko, parang na-out of place ako sa inyo. Parang hindi nyo alam eh. Di ba? Ano nyo po yan? Di ba yung may mga na-complaint din, nawala na. Tama. In other words, naglalagay na sila ng gamot. Kahit ngayon, i-google nyo, and even AI, hindi yan magsisinungaling. I-google nyo, totoo ba na may chemical na yung rice? Kaya even mga pesticides, yung mga gamot na inilalagay, mga magsasaka lang po nila yan para bumilis yung mag-produce ng mga fruits. Pero, ang sabi ng Lord, hindi, dapat may seeds. Walang shortcut. Itanim mo, hintayin mo. That is the natural way. Amen? Tayo, natural fertilizer natin, pinapausukan, di ba? Dinidiligan, o kung ano-ano man. Tama? Di ba, nate? O, mga dumi ng hayop. Yan, praise God. Buti may kasama tayong galing sa DNR. Di ba? Yun po yun. So, sabi niya, as long as the earth endures, seed time and harvest. In other words, may magtatanim at may mag-aani. Paano kung wala ng seed? Wala na, nag-expect ka lang sa mga scientific, mga chemical na ginagawa nila. Paano nga naman yan? Wala na, lalo ngayon, wala nang lupang pagtaniman. Ano? So, doon mo palang makikita na ready na kayo. We're living in the last days. So, be prepared. Pakatatag po tayo and be prepared. Amen? We're living in the last days. Dinadala natin sa masaya, pero we're living in the last days na. Ala na, rampant na po. Yung paggawa nga ng kasalanan noon, pagka mga tulog lang, paggabi, ngayon harap-harapan.
Sabi sa 2 Timothy chapter 3, assignment niyo yun, aralin niyo. In the last days, perilous times will come. Wala nang pagmamahal sa kapwa. Harap-harapan na, kaya nakakatakot niya kumain sa karinderya sa atin, kaya tanghali tapat, Baka mamaya mapagkamalang ka, may tinignan ka, ito yung prayer. Hindi ako, gagaling ko Qatar. Sabi mo, nakakano na, minsan naisip ko yun, Yung iba, nadamay na lang, tama? Katabi, tapos paano naman yun? Di ba? Kaya, alam niyo, yung pinaka-safest place, dating tinalaki natin, the safest place na po pwede sa atin is yung presensya ng Panginoon. Because only the Lord can protect you. Kahit nga may pulis pa sa tabi mo, pulis nga, pinapatumba din harap-harapan. Wala ka nang, sabi ng isang kasama namin, oo nga, pastor, kahit nga sa pulis tayo magsumbong doon, kahit sa pulis ka na magsumbong sa atin, parang alangan pa rin Tama? Kaya wala na tayong ibang, even yung mga mahal natin sa buhay. The assurance that only we have is yung magkaroon sila ng personal relationship sa Lord. Then let God be God sa kanila. Si Lord na ang mag-iingat. Amen? So yan po, hot, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Even nga yung weather, yung weather na namamanipula na. Ako sabihin ko po sa inyo, kapag gustong paulanin ng Qatar dito, po pwede at kaya nila. Sa Dubai, tinaray na po nila yun, kaya lang nagbaha. Hindi nila na-control. Natandaan niyo yun, nagbaha, first time sa Dubai, baha lahat. Di ba may mga Pinoy pang namatay? Ako lang ba talaga taga-earth dito? Ano? Di ba? Pakapihin nyo nga muna ito. Praise God, amen? Di ba? Kaya kaya po nila yon. Mayroong mga instrument sila na kaya magpaulan. Kaya po nila yon. Kaya pag kami nagbabalita, uulan, kaya nila yon. Even lindol, yung mga ganyan, kaya nila yon. Even yung nangyari sa Russia, kung ako po tatanungin nyo, that is part of preparation ng plano. Mga atake po yon. Ang atake ngayon, di na missile, di na nuclear, hindi na. Ginagamit na yung calamities. Pinapabaha, pinapalindol. Kaya nila yon, gumawa. Atake. Tama? Even nga yung COVID. That is not a natural virus. That is a man-made virus. Amen? So ito na. The cycle of fruit bearing continues up to our present time. That means, if you have a mango fruit, it has undergone multiple process of regeneration over the millennia or thousands of years. That fruit had remained the same kind from the time it was created up until now. Kaya kung mayroon kayong mga counting maliit, kahit maliit na bakanting lupa sa inyo, lote, tapos may mga natural na tumutubo doon, kapag ka po kumuha ka ng buong at kinagat mo, iba, napaka-natural, maaalala mo yung kabutihan ng Panginoon. Lord, ito pa po pala yung dati mong pinatanim ka lang doon Natitikman ko pa ngayon. Kaya ingatan mo yon. Preserve mo yon. Tayo as a Christians na mayroon ng pangunawa, iniingatan natin yun. Tignan mo po, nung ngayon na nasa Panginoon ka na nagiging, nature lover ka. Ako lang din. Saan nyo gusto swimming pool? Saan nyo ba gusto sa mall? Di ba, nagiging nature lover ka, gusto mo na hanggat maaari sa park or sa mga mapupuno. Tama, di ba? Doon mo na hanggat pupunta ka na doon sa mga, amen? Salamat po. The fruit had remained the same kind from the time it was created up until now. Praise God. Salamat sa Lord. So, ayan sabi nyo, the fruit had remained the same kind from the time it was created up until now. Kaya marami nga, sabi nga po, mas masarap at mas matamis yung prutas noon kasi napaka-natural na. Tama? Dahil marami ng chemicals na nangyari, yun na. Huwag kayong, ito po advice lang. Huwag kayong magpapadisib. Hindi lahat ng matamis masarap. In the last days, there are only 2 companies na mamumukod tangi. Alam niyo yung dalawang kumpanya na yon? Food industry and pharmaceutical industry. Lalasunin kayo ng food industry, ang bagsak nyo sa pharmaceutical. Kaya, ang pharmaceutical and food, ayaw nila yung natural organic ways. Doon lang makikita mo yung pagtakbo ng sinasabi nating antichrist or yung mga Illuminatis. Tama?
Of course, yung mga nagmamayari nito, mga elite yon, mga malaking kumpanya. Kaya nung pinadaan nila yung crisis, yung COVID, lahat ng maliliit na kumpanya, bagsak. Sila lang ang namukutangi. Sipin mo, pati face mask, pharmaceutical yan. Tama? Vaccine. Mahal yun. Kautang-utang tayo dun, pero totoo ba yun? Nung binaksinan ka ba, lumakas ka ba? Hilo-hilo ka nga eh. Di ba? Lalo ka nagkasakit eh, di ba? Yung isa, in-injection na, lalo tumaas na yung blood pressure, yung blood sugar, ano ba yan? Di ba? Yung iba, oo nga, pastor, totoo, para nga ako mayroon na nga. I-apply mo na yung blood ni Lord. Maraming salamat nga, nasa Panginoon tayo ngayon na po pwede na i-apply, cancel Lord, ano man planet gawa ng mga vaccine na yun. Amen? So, salamat sa Lord. So, sorry po. Sabi nga po, tingnan nyo, sarap po. Nagugutom na kayo. Ay, may buto. Ito, may buto po to. Amen. So, praise God. Pagka seedless, hanggat maaari, dito, tinuturuan tayo ng Lord about kung gusto mong ingatan ng sarili mo, gusto mong ingatan ng kalusugan mo. Kapag ka seedless, hanggat maaari. Amen? So, sabi niya, Matthew 12:33, make the tree good and its fruit good. Or else, make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Ganon din sa atin. Sa atin din po yan applicable. Amen? So, tignan niyo po. Seed in the fruit and fruit of the seed. Kaya dito mo malalaman yung apple principle eh. Hindi lahat ng nasa mansanas kinakain. Tama? Kanina yun, no? Hindi lahat ng nasa mansanas, bagamat ang sarap-sarap niya, no? Hindi lahat niyan kinakain. Ano yung hindi kinakain dyan? Yun. Kasi ano yung ginagawa sa buto? Ayun. Praise God. Tatalino ng mga nabubuhayan na. Praise God. Salamat sa Lord. So, following the principle of fruit-seed relationship in our discipleship process, our Lord and Savior Jesus Christ is the model of the true seed, where we are the fruit, with seed which are meant to bear much fruit also. So, inumpisahan ng Panginoon, tayo ngayon ang bunga. And dahil ikaw ang bunga, mayroon ka ding seed. Kailangan ng seed na yun, mamunga din. In other words, pasa-pasa. Marang ako yung bunga, pinasa kay Bishop, pinasa kay Pastor Marlon, pinasa kay Pastor Sherwin, pinasa sa amin. So ako na yung naging bunga, may seed ako, nandiyan na rin yung ibang nawin natin. Tama? Nandiyan na rin po kayo. Ngayon, kayo naman, gagamitin din ng Lord para kayo na bunga, mayroon din kayong seed, mamunga din yung seed na nasa inyo. Amen? Kaya ingatan mo po yon. Amen? Kaya sabihin mo sa pagka sinasabing, wala ka ng kwenta, akala mo yun. Di ba? Si Satan po yun. Kasi ang totoo, habang may buhay ka, meron kang pag-asa. Sasabihin ko sana may kwenta ka. Totoo po yun eh. May potential ka po. Tama? Sabi nga, kang haharamin mo ang mata ng kung tayo ang maghuhusga, wala na eh. Nakapagsalita tayo, wala ka ng pag-asa. Pero kapag hinira mo ang mata ng Panginoon, baka umiyak ka na lang pag nakita mo siya. Kasi makikita mo yung kahalagahan niya at yung napakagandang potential na meron siya. Kaya tabi mo yung katabi mo. Tuloy ka lang. One day, mamumunga din. Makikita mo rin yung bunga. Amen? Parang yung butterfly, di ba? Ang hirap niya, no? Then when the times bloom, nagbo-bloom, napakagandang paru-paro. Amen? Salamat sa Lord. So, sabi nga ng Lord, in John 15 verse 5, I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Tama nga naman. Paano nga naman tayo mamumunga o paano naman tayo magiging bunga kung hindi tayo nakakabit sa tangkay? Tama? Ang sabi ng Lord, I am the vine. Kayo you are the branches, kayo yung sanga. And he who abides in me, and I in him, bears much fruit. Kapag nasa Panginoon tayo, doon pa lang tayo nagiging bunga. At doon pa lang tayo nagiging pagpapala sa iba. Amen? Parang ako, nung wala pa ako sa Panginoon, sakit ako ng ulo sa pamilya. Pagka uwi, magbabakasyon, ang unang hinahanap, barkada. Inuman dito, inuman doon. Tama? Kakalungkot lang, no? Kasi nasasayang na yung mga oras. Marami nang nawala. Ganun ang nangyayari. Pero ngayon, pagka uwi nyo, ngayon na nasa Panginoon na kayo, dahil kayo yung bunga at may seed, pag uwi mo, wag mo munang yung barkada. Ilabas mo muna sila, yung pamilya nyo. I-treat nyo muna, pa-boodle fight ka doon. Tama? Then bago ka magpakain, sabi mo, kukunin ko na po itong pagkakataon na ito bago po tayo kumain. May I pray para sa inyo po. Praise God. Dan i-share mo na ngayon yung mabuting balita. Tanggapin niyo po si Jesus bilang inyong Panginoon tagapagligtas, mama, papa, ate, kuya.
Nang sa ganun, anong tanungan po mangyayari? Meron tayong kapayapaan. Ang sarap nun, tapos kakain kayo, ang saya. Tapos tignan mo yung prutas, ha, kung mayroong buto. So I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. So kung wala tayo sa Panginoon, we can do nothing. Actually, ang magagawa lang natin, puro kasalanan, puro kapalpakan, di ba? Kaya, kahit nga gaano ka nakarunong, minsan, nabablangko ka pa no? Sipin mo yon. Kaya, kailangan natin yung, sabi nga, acknowledge lang natin, trust in the Lord. Amen? Di ba sabi ng Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. Tama? And in all our ways, in all, capital A-L-L, all our ways acknowledge Him. In other words, ano naman ang gagawin mo? Acknowledge si Lord. Lord, magbukas po kami ng business, I acknowledge you. Lord, kakain na po kami, maraming salamat po. Acknowledge you. Lord, lalabas na po kami, Lord, sasakay po kami sa, dito na may sakyan, Lord, pag-upo mo, Lord, salamat po. In the same, and that way, ina-acknowledge mo si Lord. Lord, salamat po na yung sumahod kayo, Lord, salamat po. Hindi pa kayo sumasahod, Lord, salamat pa rin po. Tama? Huwag mong i-curse. Amen? Sabi nga, always, in all your ways, acknowledge Him. In season and out of season, acknowledge Him si Lord. Pagbukas mo ng ulam, minudo, praise God. Pagbukas mo kaldereta, acknowledge mo pa rin. Pagbukas mo, itlog, tuyo, ayaw mo na, ano ba yan? Diba? Ang prayer mo, ang bilang, salamat. Diba? Kaya sabi, in all your ways, acknowledge Him. At sabi nga po ng Panginoon, ang taong mapagpasalamat lalong pinagpapala. Pero ang taong mareklamo, nilalayuan na naman. Amen? Kaya ako naniniwala ako, sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Blessed ka na eh. Amen? So fruits are both, di ba sabi ng Lord, you did not choose me, but I chose you and I ordained you to go and bear much fruit. Yung fruit na sinasabi na yun, there are two types of fruit. Internal and external. Di ba sabi niya, at nang kayo'y mamunga. Ang bunga pala na tinutukoy ng Lord na yun, that is internal and external. Internal in a way na, ito na po, Christ-like character. Yun yung unang bunga. Kaya sabi, pagka nasa Panginoon ka ng, magkakaroon ka ng fruit, and that fruit will remain. Ang bunga po na yun, nakauna-unahan, yung character transformation. Kaya tignan mo yung katabi mo. Ang laki na ng pinagbago niyan kasi nasa Panginoon, that is the fruit ng nasa Panginoon na siya. Yun yung unang bunga. Tama, dating magagaliting ka, dating nakakapag-self-control ka na, isipin mo, ngayon, Friday morning, nandito ka, kung wala ka sa Panginoon, wala ka dito ngayon sa Friday. Baka hangover ka pa, or baka nasaan ka pa na nakitulog na, or baka nasaan ka na napunta. Di ba? Di ba? Yun ang reality, di ba po, no? Baka nasaan na po tayo, tama? Pero, Christ-like character or Christ-likeness or the fruit of the Spirit, yan, meron ka na yan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. But, do not misinterpret. It's a process. Hindi porket tinanggap mo, mayroon kasing pangunawa na kapag tinanggap nila si Lord, mayroon na kagad sila niya ng buko. It's a process. It's a process. Dapat mayroong ganito. Mali yun eh. Ngayon, magigilt lang yung tao. Condemnation lang sa tao yun kasi dapat mayroong ganun. Ay, disqualified na ako. Kasi parang process pa po ko sa ganito. It's a process. Binibigay sa iyo ng Lord package. Pero it's a process din. Para mo ma-develop, ma-enhance. Tama. Paano po yun napaprocess, Pastor? In your situations. Sa bawat pagkakataon, o yung patience mo, may patience na ako, sige. Paglabas mo dyan at nag-book ka pa lang ng Uber, matitest yan kung may patience ka. Lord, may love na ako! O sige. Bibigyan ka ng Lord ng tao, hindi ka mahal-mahal. Matitest yung love mo. Lord, may peace na ako. Sige. Bibigyan ka ng Lord ng pagkakataon na itetest yung peace mo. Baka isang minuto lang, nagbabasag ka ng plato. Di ba? Kaya mga minamahal, mali po yung dapat may ganito, hindi po. It's a process. Pero yung process na yun, mayroong tatlong pinapauna si Lord. Amen? Ready na kayo? So, basahin po muna natin. Thus fruit yields the seed to produce fruits in the lives of disciples with the same Christ-like character. So, the first fruit is yung internal, our character or character transformation. Kaya yung katabi mong dating masungit ngayon, mabait na po yan.
dating kuripot, ngayon mapagbigay na po yan. Amen, di ba? Di ba, ano? Hindi. Dating, di ba? Dating kung ano-anong mga, sabi nga, yung salitang mura, noon parang betchin eh. Laging nakasama sa bibig natin, di kung saan ang ilalapit sa inyo. Sir, ma'am, Christian ka, no? Saan po kayo nagcha-church, ma'am? Ah, di ba? Ma'am, palagi po kayo nakangiti. Ah, ngingiti-ngiti ka pa rin, no? Yan na. Pumapasok ka na dating ang baon mo, ikaw lang, para sa'yo lang. Ngayon, nagluluto ka na ng maraming adobo, maraming kaldereta. Naaya mo na yung kasamahan mo, yung mga kasama mo sa trabaho, nagbibigay na. Tapos nababaitan na sila sa'yo, nagmamanifest na yung kindness, yung goodness. Then, in-invite mo, church tayo, sumasama. That is the second fruit. Pero ang sabi ng Lord, that fruit remain. Alagaan mo daw na manatili. Amen? So hindi, in other words, hindi porke na-bless tayo kahapon, palagi tayong bless. Maging maingat po tayo. Tinuturuan tayo ng Lord na maging maingat. Amen? So ang sabi po dyan, tignan nyo, we have the fruit, character, containing the seed that bears fruit, disciples after our own kind. Praise God. Salamat sa Lord, no? So ang sabi nga po dito, tignan nyo, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. Kapag daw yung buto na yun, na itanim sa lupa at namatay, it remains a single seed. But if it dies, it produces many seeds. So, ang sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, sinabi kanina ng coordinator natin, if a man be in Christ, he is a new creation. The old has gone, behold, the new has come. In other words, we are in a process of dying to ourselves. Wala na si dating Ate Grace. Wala na si dating Ate Princess. Wala na si dating Ate Jeda. Wala na si dating Ate Warlene. Maging si dating Ate Corazon, wala na yun. Kaya lang nasa process tayo ng dying. At sabi, pagka daw namatay yun, it produces many seeds. In other words, marami tayong mahahayo, maraming bunga ang mailalapit natin sa Panginoon. Amen? Kaya sabi din niyo, ano daw yung mamatay? The flesh has to die so that spirit can live. Yung spirit, yung flesh natin, yung fleshly desire, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, mga kayabangan, karamihan, yun yung dapat matangkal. Tama? Nang sa ganun, kapag ilapit sa atin ng Lord, naniniwala sila sa mga, laki nga ng pinagbago nito ah. Dati palaging amoy alak to eh. Dati amoy usok to eh. Ngayon, praise God. Amoy kape. Amoy kape na, amoy kaharak na. Salamat sa Lord, no? So, it's a very crucial then that our first fruit character
bears the seed DNA of the character of Christ. In other words, Christ-likeness, nakikita ang Panginoon sa buhay mo. Naniniwala ka ba na mayroong posibilidad na makita si Jesus, yung karakter ni Lord sa buhay natin? Amen. Di ba, the simple nga yung illustration natin, okay lang ba? Yung simple illustration natin na yung isang binata, nilid ng Lord na mamili ng Jollibee. Namili siya ng 2 bucket meal, then nung magpapasko na, tapos uuwi siya. Kasi ang mindset niya, kaya siya nilid doon para sa pamilya niya. Kasi uwi na siya eh. Pero yung papauwi na siya sa bahay, parang may naglilid sa kanya na, kumaliwa ka. Kumaliwa, Lord, kumaliwa. Tapos sa signal na naman, kumanan ka. Kumanan. Hanggang sa, nililid siya eh. Parang mayroong nangungusap sa kanya. Di ba minsan ikaw, punta ka sa may nangungusap sa iba niyo. Tapos banda uli nung bumalik ka, ba't ako nandito? Ba't ako napunta dito? May mga ganun tayo, yung mga eksena minsan, tama? May mga ganun tayo situation. Pero ito, leading by the Holy Spirit. So, nung napunta na siya doon hanggang sa dulo, hanggang sa dire-diretso. Yung ilaw noon gabi, nandun sila sa creek, maraming mga bata, mga street children na naglalaro. Ngayon, ikaw na tao, dinala ka ng Lord doon. Mayroon kang 2 bucket meal. Nakita mo yung mga street children at magpapasko. Di ba, December 24, ang tawag doon sa atin? Noche Buena. Noche Buena, no? Sa atin, Buena. Sa atin, Buena lang, wala nang Noche. Buenas lang daw. So, yan na. Yan na po. Nakita, ano na ngayon yung, sa tingin mo, ano yung pinapagawa sa'yo ng Lord? Ikaw na may hawak na bucket meal, di ba? So, ang leading sa'yo ng Lord, ito pa lang gusto mo, Lord, ang magpakain, ang mag-bless. Sige po, Lord. Bumaba siya. Tinawag niya yung mga bata. Hindi, siyempre, kagulo yun. Kain ng kain. Talagang madudumi. Kasi, siyempre, kahit gabi na, magdumi pa rin yun. Sabi nga, gabing-gabi na, may araw ka pa din. Di ba? Mga ganun eh. Talagang, kain, dumi. Talagang, ang sabi nung, siyempre, in-interview ng kaunti, nag-usap-usap, but let's make it short. Sabi niya, nasaan yung mga magulang niyo? Si Papa po, construction worker. Si Papa po, nag-construction. Si nanay niyo, nasaan? Wala nagbabantay sa inyo dito. Hindi, dyan lang naman po kami nakatira sa ilalim. Sa ilalim lang ng tulay. Yung nanay pala, siyempre may mga baby din. May mga bata, alam niya na nag-aalaga sila. O sige, basta mag-iingat kayo ha. Nung pagtaligod na nung lalaki, tago lang natin sa pangalang Jigger. Nung pagtaligod na nung ni Jigger, sabi nung batang babae, hinabol siya. Sabi niya, Kuya, ikaw po ba si Jesus? Sabi niya, hindi. Siyempre, ganun ang una mo niya. Hindi, Jesus, hindi po. At bakit mo naman natanong yan? Sabi nung lalaking tago lang sa pangalan Jigger kay sa batang babae. Ang sabi ng batang babae, kasi sabi po ni tatay, si Jesus daw mapagbigay. Diba? On that simple act of kindness, maraming tao na nakikita yung Christ-likeness sa buhay mo. Kaya minsan, sabi ko nga, minsan na-experience ba na may lumapit siya, tinanong, Christian ka, no? Di ba? So nakikita na yung Christ-likeness sa buhay mo. Kapag lumapit, Christian ka, no? Huwag naman lumapit siya, Judas ka, no? Iba yun. Di ba? Christian, di ba, no? Christ-likeness. Tama? Amen? So, yun po yung nakikita, maging pag-uwi natin sa bahay. Amen? So, maraming salamat po sa Lord. Sabi nga, yun yung kauna-unahang bunga. At kapag naingatan natin yung Christ-likeness, yung second fruit will come. Yun na yung nakakapag-uwi na tayo ng mga mahal natin sa buhay, nakakapag-akay na tayo. We can win souls for Christ and make them His disciples. In other words, that is yung multiplying ministry, that is the second fruit, our disciples. Remember, yung first fruit is very crucial. Kasi kapag wala yun, hindi ka makapagpamunga yung second fruit mo. That is the disciples. Amen? So your character is the model of character formation of your disciples. Ang tanong, did we produce the right kind of fruit? Tanong sa atin yan eh. Did we produce the right kind of fruit? Meron na ba akong love, Lord? Meron na ba akong joy? That is the fruit of the Holy Spirit. Meron na bang peace, patience, kindness? Na dati kapag nasalitaan ako ng hindi maganda, ano na ba yung reaksyon? Sabi nga, minsan inaalaw ng Lord na mamali yung mga leaders mo, mamali yung mga magulang mo, mamali yung mga mahal mo sa buhay. Not to give you a right to condemn them, but to test the attitudes of your heart. So, no? Test. Palagi pala nasa test tayo eh. Sino naniniwala na we are always on a test? Kaya nga, ano man ang gagawin mo, may nakita kang tissue, katulad niya, may nakita kang kalat diyan, may ganyan.
Test yan kung pupulutin mo. Di ba? Test po yan. O, di ba? Nagpe-pray ka, Lord, gamitin mo ako mightily. Di ba? Praise and worship ka talagang, yes, sa iyong yak. Talagang praise God. Tapos, ang prayer mo, gamitin mo ako mightily. Ngayon, nag-CR ka. May nakita kang tisyong nalaglag doon. Pag upo mo, mayroong naglilid sa'yo. Si Lord, pulutin mo. Pulutin. Anong principle ng Lord? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit, mapapagkatiwalaan sa malaki. So, itetest ka ng Lord sa maliit para kung sakaling mapagkatiwalaan ka sa maliit, mapagkatiwalaan ka sa malaki. Kaya ano man ang pinagdadaanan niyo ngayon, it's just a matter of test. And I pray the Lord's empower you na mapagtagumpayan niyo. Amen? Naniwala ako, mapapagtagumpayan niyo yun. Hindi papaintulot ng Diyos na kayo subukin nang hindi niyo makakaya. Sabi nga, our God is faithful. Kaya sabi ng pastor namin noon, ngayon ko lang palagi kong naunawaan. Palagi pinapaunawa ng Lord. Kaya sabi ng Lord, sabi ng head pastor namin noon, kaya ako nakakapagpatuloy hanggang ngayon, alam niyo kung ano yung pinahawakan ko. Sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, lagi mong isipin, ikaw ang tinuturuan. Kahit mali siya, pastor, ikaw ang tinuturuan. Ikaw ang tinuturuan. Tinuturuan ka pa rin unawa. Kasi pag nagpatuloy kayo, parehas lang sira. Kaya nga, dumating tayo sa nag-come up tayo sa kasabihan na kapag pinaglaban mo yung tama mo, may tama. Tama? So, 11, ano na tayo So, Christ-likeness the disciples are the character of Christ-likeness are disciples that would remain in cycle producing fruit after their own kind. Amen? Sila daw yung makapagpatuloy. In the essence, there are two aspects of fruits. In the character transformation or the Christ-likeness that is internal, and the fruitfulness, producing disciples having the same DNA of character, external. Amen? Di ba kaya nga ikaw mismo, pag nag-bless ka pa, nababago ka, gusto mo rin yung mga mahal mo sa buhay, madala sila. Na sila din mismo, mabago, madala, magkaroon din ng fruit of the Holy Spirit, kapayapaan. Sabi nga, as an OFW, itouch ko lang, okay ba yan? As an OFW, hindi po tayo, wag kayo pong magpadala ng pera sa mga mahal nyo sa buhay. Bakit, pastor? Pag pinadalan mo ng pera, then one day hindi mo na mapadala, magalit siya. Magano pa. Ano po, pastor, ang gagawin? Lagi mo silang maglaan ka ng time na bigyan mo ng group ba? Ng cell group. I-cell group mo sila. At nang sa ganun, sila din mismo magkaroon ng fruit of the Holy Spirit. Na one day, sabi nga, ito po yung concern natin. Hindi lahat at hindi palagi mayroon kayo. Tama? Darating din tayo sa test. So ngayon, pag dumating ka na ng test, na-prepare mo na yung mga mahal mo sa buhay doon. Nauunawaan ka na. Meron na silang peace. Opo, okay lang po. Maris ka, Jigger, pasensya na, hindi ako makapagpadala ngayon kasi nagkaroon ng emergency dito. O dahil nasa Panginoon na sila, dahil sinisiran mo, ang sasabi sila, okay lang tay, okay lang pa. Unawa po, mag-iingat ka po palagi dyan, love you. Di ba? Magaan pa. Tama, pero alam niyo naman, kapag wala po sa Panginoon, walang peace, mabilis mag-isip, mabilis mapanghusga ang isipan. Tama? Kaya, salamat po sa Lord. Yun po yun. So, bearing fruit that remains, number 1, know that God chose you and appointed you. Amen? Sabi po ng John 15:16, sorry po, medyo hindi na, You did not choose me, but I chose you and appointed you. Yan ang sabi na. Sabi po ng Lord, hindi niyo ako pinili ko kayo. Yun ang kaibahan ng democratic sa kingdom. Kasi kingdom of heaven is ruling by the king. Kaya ang king, siya yung nakapwesto, siya namimili ng citizen niya. Pero ang democratic, tayo namimili kung sinong pinuno na ihahalal natin. Tama? Yun ang kaibahan. Pero kapag ang hari, siya ang mamimili, ikaw, citizen kita. Parang ngayon dito sa Qatar, we are in the kingdom of Qatar. Ang hari ang magpapasya kung aaprubahan ka kung ikaw ay maging citizen ng Qatar. Pero sa Pilipinas, sa atin, sa Democrat, tayo namimili kung sino ang mamumuno. Tayo mamimili kung sino upo. Pero dito sa kingdom, may nakaupo na at siya ang namimili kung sino ang kakasama niya. Kaya dito maunawaan mo ang ganda ng istorya. Napakapalad tayo dahil pinili tayo ng Lord na makasama sa Kanya. Amen? Kaya huwag mo sayangin yung pagkatawag sa iyo ng Lord. Tapikin mo ulit, bilyon taong sa mundo. Isa ka sa mga napili. You did not choose me, but I chose you. Sobra, baka sabihin ni Emir, pinipili kita. Ngayon din, magpapalit ka na, magiging Qatari citizen ka na. Baka tontuwa ka, di ba? Maraming pribilehiyo.
Ganon din, kapag pinili ka ng Diyos at ngayon ay kingdom or heavenly citizen ka na, napakarami din benepisyo. Mayroong divine favor, divine protection. Tama? Salamat sa Lord. No? The matter of God's choosing is confirmed by your responding to His call. So be confident of God's calling upon your life and never doubt it. Ang sabi, tignan niyo po, for many are called, but few are chosen. Pag sinabing many are called, in other words, napakaraming inimbitahan. Many are called, maraming tinawag, maraming inimbitahan. Pero kakaunti lang yung dumalo. At yung dumalo, pinili. Chosen pa. Kaya kapag nagtatanong ka, am I called? The mere fact na nandyan ka ngayon at nasa puso mong gusto mong patuloy, this will be the confirmation. You are called and you are chosen. Tapikin mo yung katabi mo. Tinawag pala tayo. Praise God. Salamat sa Lord, no? Sabi mo, ako tinawag. Oo, ikaw tinawag ka. Praise God. Isipin mo yun. Kung hindi ka tinawag ng Lord, pupunta ka ba dito? Di ba? Isipin mo yun. Kung hindi ka tinawag ng Lord, pupunta ka ba? Wala po akong nakita na pag Friday, naggagala siya dyan at saan pupunta? Naghanap ako ng church para mag-church ako. Hindi. Tama? Kaya there's no such na napadaan ka sa isang bahay, church ba yan? Hindi isa-isa ka, church ba yan? Ikaw naghahanap? Hindi. Kaya ka napunta dito dahil pinili ka ng Diyos. At ang ginawa mo intentional, hindi yan tsamba. Hindi ka nag-book sa Uber or sa Bodergo na Building 66, baka church to ha. Pumunta ako, uy, church na, nakatsamba ako, church. Intentionally po yon, pinili ka ng Diyos. Amen? Kaya ka nandyan, pinili ka ng Panginoon. Amen? Marunong po ang Panginoon. Kung papapuntahin niya lahat, hindi tayo magkakasya dito. So, inimbitahan ka, and nag-comply ka sa invitation, you are called and you are chosen. Patuloy mo lang. So, sabi nga, the mere fact that you are here continuing faith despite the convenience and every form of discouragement, be confidently sure that you have been called and are chosen of God. Choosing is a matter of God calling you and responding to His call. The matter of appointment to a position or a mission is another thing. So appointment requires qualifications. Your qualification to this appointment is to be confirmed into the image of character of His Son, our Lord Jesus Christ. So tinawag tayo ng Lord, pinaprocess tayo through testings, through problems, through even lahat, mga pagsubok sa buhay. At nang sa ganun, mag-come up tayo sa mas patuloy pa tayo nagmamahal, mas patuloy pa tayo umuunawa, mas patuloy pa tayo nagpapakumbaba. Kasi na-experience mo na yun, nung pinagpatulan ko, alam, hindi maganda eh. Pares ng kaming nasaktan. O ngayon, sa susunod na ilalapit ka ulit ng Lord doon, natututo ka ng umunawa, nginingitian mo na. Kaya mga cell leader nyo, kapag nagpapaalam kayo doon, hindi po ka makakapunta, anong sinasagot sa inyo? Unawa po. Di ba sabi? Di ba, no? So sabi, your qualification to this appointment is to be confirmed into the image, the character of His Son, our Lord Jesus Christ. Romans 8 verse 29 says, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Kung tinawag ka ng Lord, ang sabi, tingnan niyo po, qualifying for this appointment is the work of the Holy Spirit inside of you. He empowers you and me to change. All we need to do is to be willing and obedient. Amen? Kaya sabi po God calls the unqualified, but He qualifies the one He calls. Amen? Tinawag ka, Lord, ako. Oh, ikaw. Hindi mo lang marunong yan. Ako nang tumawag sa'yo. Relax ka lang. Basta sabi niya, basta willing ka lang and obedient. Basta willing ka lang magtiwala, alika na. Diba? Sige, Lord. Talaga, Lord, ako. Hindi ako marunong. Parang ako. Sino magsasabing kung babalik tayo sa 2009, 2010 hanggang 2015, yung nakatayo sa harap niya, ipainom-inom lamang po ng alak sa industrial hanggang dyan sa Duhay. Pero ngayon, 2000 hanggang ngayon, tignan niyo po, nakatayo dito na akalain mo siya pa yung nagpipreach sa inyo at ginagamit po ng Lord. All the glory belongs to God. Ano ka? Lord, ako? Lasing pa po eh. Di ba? Pero ikaw, alika na. Basta, sabi nga, puta ka na. Alika na. Basta, ang gusto ko, willing ka lang. Susunod ka lang. Amen? So, sabi nga, God doesn't look a gold vessel. He is looking for a clean and a willing vessel. Amen? Kaya, tanungin mo yung sarili mo, Lord. Oo nga, no? Di man ako karapat dapat, pero tinakawan ng Lord. So, just willing and be obedient. Amen?
So sabi nga, tingnan nyo, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Maraming magsasabi sa paligid, di mo karapat-dapat yan, di mo marunong yan eh. Okay lang yun. Sabi mo, opo, tama po kayo. Hindi naman po talaga eh. Umamin ka na, wag mo na ipaglaban yung tama mo kasi parang lang kayong may tama. Sige. Oo, okay lang yun. Kahit anong sabihin nila sa'yo, opo, okay lang yun. Kaya nga, sabi nga, no one is perfect eh. No one is perfect, pinaglalaban mo. Hindi naging perfect ka na. So pag ka kung ano naman sinabi sa'yo, sige po, opo. Talagang marami pa po akong talagang ano. But my righteousness is of the Lord. God doesn't call the qualified. Si Lord ang tumawag sa akin. Si Lord ang nakakita. Di ba? God sees. Amen? And He qualifies the called. So, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Katulad ng kanina yung buhay natin, karugtong ng the book of Acts, tama? Kaya tingnan nyo, dugtungan nyo. Jacob was a cheater. Peter had a bad temper. David had an affair to Bathsheba, di ba? Noah got drunk, manginginom. Jonah ran from God. Sino dito yung mga may Jonah, di ba? Paul was a murderer. Gideon was insecure. Si Gideon po, siya yung pinakaduwag sa kanila. Pero nung tinawag ng anghel ng Lord, you, mighty valor, yung damit nating mighty valor, para kay Gideon yun eh. You, mighty valor. Sabi ni Gideon, ba't tinatawag mo ko matapang? Tatago nga ako pag dumarating yung kalaban. Ganon din tayo, ikaw ang gagamitin ko. Lord, di ako dapat dyan. Kaya pag sinabi mong, Lord, di ako dapat dyan, confirm, ikaw nga. Kaya pag ikaw ang gagamitin ko na Lord, ako ba? O hindi ako marunong. Sabihin sa iyo ng leader mo, confirm, ikaw nga hinahanap ng Lord. Di ba? Kasi ginagamit niya yung hindi marunong para iyayin mo. Maraming magagaling pero nasaan? Di ba? Kaya salamat sa Diyos, may nagigitara pa rin tayo even though, di ba? Sabi nga yung mga dance ministry, wag niyo lang daw tignan yung step, tignan niyo lang daw yung message. Huwag niyo lang po tignan yung step namin, tignan niyo lang yung mensahe. So it's not sabi nga, it's not the amount but the thought that counts. Amen? So sabi niya po dito niyo, Gideon was insecure. Miriam was a gossiper. Si Miriam, yung kapatid ni Aaron. Bigyan niyo po. Martha was a warrior. Ano ka ba? Jesus, hindi ako tulungan ng kapatid ko. Thomas was a doubter. Hindi ako naniniwala. To see is to believe na siya eh. Tama? Pero nung nakita niya si Lord, yung doubt, from doubt into high, sa lahat ng disciple, siya lang ang nagsabi, siya lang ang una nagsabi kay Jesus, my Lord and my God. Sobra, no? Si Peter, you are the Son of God, the Messiah. Pero si Thomas, doubter, nung minister siya ni Lord, siya ang kauna-una na nagsabing, my Lord and my God, Panginoon ko Diyos. Sobra. Hindi nun, no? So sabi, Sarah was impatient. Kaya ibinigay si Agar kay Abraham, di ba? Ito, sipingan mo. Di ba? Impatient eh. Elijah was moody. Nag-iba-iba ng isip. Nagpapababa ng apoy, anointed preacher, anointed lahat, pero was a moody. Moses stuttered. Ano ba stuttered? Utal-utal, yun, praise God. So, yan po, Lord, yun nga, ba't ako di po ako marunong magsasalita? Eh, sabi ng Lord, sino bang gumawa ng mata at ng tenga ng tao? At sino bang nagbibigay ng kakayanan makapagsalita ang bibig? Di ba't ako, umayo ka na? Pero hindi po talagang ang dami niyang complaint. Sabi ng Lord, sige na, malis ka na, nandun na si Aaron, yung kapatid mo. Siya na lang magsasalita. Di ba? So, madami tayong complaint, pero hindi natin alam na ang kinukomplain natin, He has the answer of all our questions and complaints. He is the answer, actually. So, Zacchaeus was too short. Umakyat pa sa puno ng sikomoro para makita si Jesus. Abraham was too old para pa magkaanak. Kaya kung nagnanais kayo magkaanak pa rin, na nasa edad na kayo, huwag kayo magmadali. Be still and know that He is God. And Lazarus was dead. Isipin mo, even Lazarus, ginamit pa rin ng Lord. How much more, ikaw kalakas-lakas mo. And naniniwala ako, a lot of potential na nasa iyo. Kaya yung katabi mo, naniniwala ko dyan. May best pa yan, hindi pa lang inilalabas eh. Tapikin mo na, ibigay mo na yan, itodo mo na yan, kamo. Todo mo na. Amen. Total, nandito na lang din naman tayo. Di ba? Itodo mo na, di ba? Nating orasan, no? Let's give our best. Sabi nga eh, kung tatayo ka lamang din naman at magagamit ka para sa Panginoon, ibigay mo na, itodo mo na. Tama? Kasi sabi nga, we don't know what will happen tomorrow. What we know is who holds our future.
Hindi natin alam kung buhay, bukas pa tayo. But at least, sabi nga, wala tayong regrets dahil, Lord, basta nung inutusan mo kami, pinagsumikapan namin, ibigay yung best namin. Hindi man kami perfect, pero yun na po eh. Kasi sabi sa'yo ng Lord. Di ba? Mas masarap yun. Kaya pag nakita kayo ng Lord, well done, my good and faithful servant. Di ba? Kesa, sasabihin sa'yo ng Lord, not good. Too much problem. Di ba? Alam ni Lord eh, sorry. Di ba? Kaya, ano po yan eh. Kaya mga minamahal, God knows and He cares for each one of us. Amen? Alam niya kung tayo nag-ano lang, alam niya rin kung tayo nagbibigyan natin yung best. Kaya sabi, in whatever we do, let's do it all for the glory of God. So, dagdagan nyo na. Amen. Lazarus was dead. Jigger was a warrior, or Tatay Sipirino was ano pa. Dagdagan mo na. Kayo na po yan. Karugtong na po yung buhay natin yan. Amen? Oh, ano pa? Addict to social media. Mga ganito, mga ganyan. Kayo na po yan. Tama? Personal testimony niyo yan. But God will qualify the one He calls. Amen? So every born-again child of God has one seed or template to be molded into. That is Christ. We are all predestined to have seed, DNA of Christ-likeness. Ito na po, tingnan nyo. The love, joy, and peace, that is the first three manifestation of the fruit of the Holy Spirit. Given to us, the very first moment, our repentance and surrender to Christ's Lordship. So the moment, the very first moment that we receive Jesus Christ, nagrepent tayo. Yung first three na nasa taas, love, joy, and peace, mayroon na tayo. Kaya we felt that we are loved, we felt that we are accepted, we felt yung mayroong overwhelming joy na inahanap mo, bakit? Nagpunta na ako sa Bendong, wala naman. Nagpunta ako sa Mall of Qatar, wala naman. Pero nung nagpunta ako sa church na ganito, sa church na ganoon, o dito, na-feel ko yung presence ng Lord, nandun lang pala yung hinahanap kong overwhelming joy and peace. Tama? Yung first three na yan. Kaya sabi niya, tignan nyo, these are the very atmosphere of heaven. Yun pala yung nasa heaven. No? Sobra. Kaya pala ang sabi ng Lord, di ba? Our God is love. And in the book of Psalms, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. In Psalm 16, in the fullness of the Lord, there is peace. Yun pala yun, talagang, that is the atmosphere of heaven. Kaya pag nandiyan na si Lord, meron na sa mayroon joy and peace. Yung iyak mo, napalitan, tumatawa ka na no? Nakangiti ka na no? Di ba? Minsan pag nandiyan na si Lord, kaya sabi po ng iba, pagka wala pa sa Panginoon, yung Kristiyano daw, baliw no? Ano ba ito? Mawawalan ng trabaho, nakangiti pa rin. Di ba? Yung iba, dalawang araw ng delay sahod. Puro galit na ikaw. Okay lang yan. Ay, okay ba? Galit na iba. So, salamat sa Lord. The next three, ito na. The patience, long-suffering, kindness, and goodness are developmental in nature as we fellowship and have relationship with one another. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin, ganap na yung patience mo, ganap na yung kindness mo. Hindi, itetest yan ng Lord. Kaya sabi ko nga sa inyo, just a simple test of patience, pag nag-book ka ng Uber, natagalan yung Uber at nagmamadali ka, tignan ko lang kung may patience ka. Ano ba, brother? Too much problem, too much hata? Di ba? You too much rounding. You said 3 minutes only. Ano akala nyo? Isipin nyo naman yon. Hindi yung binibigay lang sa akin ni Lord yung mga wisdom na gano'n, kaya ako narinig nyo ngayon, natatawa kayo. Hindi po ako yun. Di ba? Kaya sabi sa inyo, vessel lang po ako. Baka mamaya, sige, let God be God. Tama? I-rebuke tayo ng Lord. So patience, kindness, goodness. Di ba? Yan, yung faithfulness natin, yung gentleness natin, and self-control. Yung self-control naman, wala ka nang budget, nagpunta ka lang sa mall. Nakakita ka lang ng mga namulas. Yung paa mo, nauna na. Nasaan na yung self-control? Busog ka naman. Nakita mo yung mga pagkain, sarap dito, sarap. Matetest po lahat yan. Kaya bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Amen? Yan yung kaya, yung first three, given na po yan. May love, may joy, may peace. Pero yung sumunod na tatlo, patience, kindness, goodness, it's a developmental in nature as we fellowship and have relationship with Him. Kung church mo lang meron kang love, joy, peace, pagpasok mo sa sakyan,
Yung amoy lang ng driver, nagagalit ka na eh. Nasaan na yung kindness? Nasaan na yung goodness? Di ba? Nasaan na yung gentleness mo doon? Di ba? Pero open the window. Ulit pa eh. Bato-bato po sa langit talaga. So whereas before, we may not have the interest or patience, sabi nga, dealing with others, but with the love, joy, and peace, you realize life is about relationship building. Pero dahil meron ka ng love, joy, peace, ibinabalik ka. Tama? Kaya yung nagtutulak sa atin, nagpupush sa atin yung love, joy, and peace. Amen? Yung nagpupush, Lord, sabi mo, magmahal eh. Lord, sige lang. Kasi alam ko, pagka hindi ko inatulas, lalo lang napapariwara, mas lalo lang kami mahihirapan eh. Kaya tuloy lang. Yan na, nagpapasensya ka naman. Ako ikaw, tapos matetest na ulit. Another level na naman ng patience mo na-test. Ako ikaw, punong-puno na. Pinagpasensyahan na kita noon. No? Nade-develop yan. Kaya sabi nga, habang nabubuhay tayo, we're still in process. We are all work in progress. Amen? Kaya developmental. Kaya huwag kayong maniniwala sa magtuturo kapag ka nandiyan na yung, meron ka na yan, dapat. Sabi ba, hindi ikaw na nung dapat. Process po yan. Sabi ko nga sa inyo, nagpaalam ako sa inyo kanina, let's study the Bible, the Word of God in a practical, in a realistic way. Okay lang ba? Amen. Patience dealing with others but with love. So the last three, yung last na tatlo, Ate Grace, yan no? Faithfulness, gentleness, and self-control are indeed transformational in that you need to have a strong decision, commitment, and hard work. Yan, pinaghihirapan mo na yan. Talagang binabattle mo na yan. Yung pagpapakatapat. Ako, pagpapakatapat ko sa pagiging faithful ko sa asawa ko, ibinabattle mo yan. Kaya sabi, hindi mo po pwedeng sabing faithful ka. Ako ngayon, hindi ko po pwedeng sabing faithful ako. Bakit? Tapos na ba? Hanggat nabubuhay ako, I am still in a test. Kaya sabi sa kapag ikakasal, love, respect, and fidelity. Yung love, sige, mahal mo siya. Yung respect, masasabi mo nirespeto mo siya. Pero yung fidelity, masasabi mo lang yun kapag ka namatay na kayong pareho. Ganon din sa faithfulness. Ang fidelity, masasabi mo lang kapag ka namatay na kayo pareho. Nagpakatapat ka sa asawa mo. At wala ka ibang minahal, di ka nakipid. That is fidelity or faithfulness. Ay, paano kung 99 years old ka na? Saka ka pa. Tapos pagkatapos mo, ay, paano mo sabing faithful ka? Sa last minute, nahulog. Nakuha niyo yung point? Di ba? Kaya yung pagiging faithfulness, sabi ko sa inyo, are indeed transformational. Hindi mo po pwede sabing, ngayon, tanungin ko kayo, sinong faithful dito? Ang fruit of the Holy Spirit, pagbigay sa atin, dapat meron na yan. Ganap na sa atin. Sinong faithful dito? Tanungin ko kayo. Faithful ka? Hindi natin. Sasagot ka na eh. Ikaw naman eh. Di ba? Di ba? So, tatanungin ko lang po kayo, sinong faithful? Lagyan ka lang ha? Sinong faithful dito? Sige po. Hindi dyan talaga nasanay na po yan. Sino? Di ba? So, wala. Tama? Wala. In other words, Lord, nga naman po, Lord, nga naman, Pastor, we're still in process. We're still in progress. Pero nandun na. Dinidevelop na. Pinaprocess na. Tama? Parang nandun yung bunga, pero yung baga hilaw pa, mga bubot pa. Hintayin mo, wag mahinog sa pilit, iyan mo naturally. Amen? Amen? Di ba yung minsan may na-invite kayo, ayan mo, wag mo akong pilitin. Ayan mo na, kusan na ako. Yun. Kaya, it's developmental, transformational po yun. Amen? Kaya, dapat Kristiyano ka na, dapat may ganyan ka na, dapat may ganyan. Ala na, sabihin ko sa iyo, kapag ka ganun na sinabi mo sa kapwa mo Christian, wala na yun. Kaya yung tama mo pinaglaban mo, may tama ka. Sakit po yun. Tama? Kaya wag tanggalin mo yun. We're still in process. Unawa. Pag-pray mo. Kasi nga, sige, batuin mo ng batuin ngayon, one day babalik sa iya. Sabi nga, bakit palagi ka bang malakas? Palagi ka bang magaling? Palagi ka bang tama? One day, ikaw naman din ang madadapa. Kaya mas masarap pa rin yung, sabi nga, kung ano yung ginawa mo, ganun din ang gagawin sa'yo. Amen? Kaya, mas piliin natin yung tatlo. First three, huwag mawala. Love, joy, peace. Then yung the rest, yan mo, let the Holy Spirit
ma-develop sa atin. Amen? Pero hindi ko sinasabing wala. Nandyan na yun. Dine-develop lang. Sabi ko nga sa inyo, para mga ano pa eh. Tama? Kaya, kailangan pang ma-process, ma-develop. Amen? Sino dito naniniwala, kailangan pang ma-develop? Amen. Eh kasi kung, ano na yan, kung pare-pares ng hinog yan, maniwala ka sa atin, kukunin na tayo ni Lord. Oh! So, mayroong perfect. But perfect is only in the eyes of the Lord. Kaya pag nakita ni Lord na, perfect na si Ate Princess. In other words, na-serve na yung purpose. Tayo, hindi natin unawa yun. Ba't ang balat-balat nito? Ba't ang buti-buti? Natutaga kita gusto namin. Sorry. Si maestro po natin yan. Salamat sa Lord. So, sabi niya, tignan niyo, once these virtues are formed in us, we can say, I have the fruit of the Spirit and I am ready for the next level. So isipin mo, in the next level pa, kaya di-develop. Learning never stops. Progress never stops. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag mo isipin na ikaw ay nakatayo. In other words, huwag mo isipin na alam mo na lahat. Baka bigla ka mabuhay. So, salamat sa Lord. Sabi niya, your next level would be making disciples after your own kind. So, sabi ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Kaya Christ-likeness ang pinapasa no? So, tignan nyo, kahit yung bata, Jesus provide us with the ultimate example, which we are wise to follow. The Word of God. Kaya sabi nga, malalaman mo yung kalooban at yung ninanais nung may akda kapag binasa mo ang kanyang liham. So, basahin mo yung Bible, malalaman mo kung ano yung nasa puso't kalooban ng Panginoon. Amen? So, salamat sa Lord. Number 2, God commanded you to go and bear fruit. Sabi nga ni Ate Elsa, hindi daw po taga-upo. Kailangan din humahayo. Di ba? Pinapahayo din. Hindi lang taga-upo. Di ba? Pinapahayo. Praise God. So, sabi po ng John 15:16, that you should go and bear fruit. Sino dito naniniwala na tinawag ka ng Lord at hindi lang para maging ma-bless ka, kundi ikaw din yung maging pagpapala sa iba. Kaya yun. Pag sinabing humayo, invite mo sila. Then, sa una, sumama sila dahil in-invite mo. Pero susunod kahit pagka naranasan na nila yung kabutihan ng Diyos, magpapatuloy yan kahit wala. Parang ako, may nag-invite sa akin, hindi ko nakasama yung nag-invite sa akin. Pero ngayon, nakakonect na tayo sa Lord dahil naranasan natin kabutihan ng Lord, nagpapatuloy na tayo. One day, magkakaiwa-iwalay tayo. Hindi mo na marinig yung boses na nasa tabi mo. Hindi mo na marinig yung pastor na maingay na nandito sa harap niyo. Pero, ang mahalaga, nataniman tayo ng mensahe ng Lord. Saan ka man magpunta, dalhin mo yan. Yan, pag narinig mo, tinuruan po kami ng Lord yan, yung fruit of the Holy Spirit. Not to brag, but for us to apply it. Amen? So, sabi po, this is our great commission. Go and make disciples after being qualified by the Holy Spirit by yielding the seed DNA of Christ. We are to fulfill our external significance. This is what we were born to do. We are created to worship and to serve the Lord. Amen? We were born into the kingdom to help others and get born into the kingdom. Sabi nga ni Nicodemus, Guro, paano po ba makapasok sa kingdom of heaven? Ang sabi ng Lord, very truly, I said unto you, I will tell you, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Maliban na ang isang tao ay maipanganak ng muli, hindi siya makapasok sa karera. So, dito po tayo na pinanganak ng muli. By born again in spirit, born again experience na sabi nga, wala na yung dati natin pagkatao, muli tayong pinanganak sa bagong pagkabuhay, bagong pagkatao. I-lead din natin sila yung mga mahal natin sa buhay. Alam naman natin sila na kapag wala pa sa Panginoon yan, maniwala po kayo sa akin, magiging sakit ng ulo. Ang tao na wala pa sa Panginoon, magiging sakit ng ulo. Kasi taliwas po yan eh. Diba? Laban yan eh. Tama? Pero kapag kanawin mo na yan, ay salamat, magiging na kayo, in one spirit, magiging kasama mo na, masarap na, tama? Magiging maganda na yung samahan nyo. But still, test pa rin yun. Nasa test pa rin. Kaya nga developmental pa rin. Amen? So, sabi nga po, pagka hindi mo dinisciple yung pinsan mo na adik, pag di mo dinisciple yung mga mahal mo sa buhay na wala pa sa Panginoon, sakit ng ulo. Magiging sakit lang. Kaya, disciple natin. Amen? So we were redeemed to help others get redeemed. Amen? So this speaks about our second fruit, disciples after our own kind. Therefore, it is implied
here that once we develop and gain our first fruit, then we are ready to go and spread the seed that would bear fruit. So number 3, God commanded you to consolidate your fruit. Ito na yung sinasabi po natin. Tignan nyo yung picture na munga kanina, ngayon yung bunga inaalagaan. Kaya di ba tayo dinadala tayo sa cell group? Di ba? Pagkatapos natin makakilala sa Panginoon, hindi na kaagad bunga yon. Yes, that is yung bang ano tawag doon? Bunga yon, pero kailangan mong alagaan para ma-remain, para manatili. Kasi ang babantay mo dyan, yung mga atake ng ibon, atake ng insekto. In other words, in physical realm, mga bulong at deception, mga atake ng kaaway. Tama? Na dito, nabibless tayo, pero paglabas natin ito, stress, toxic, lahat na naman. Puro temptation, lahat na naman ang ibabato sa'yo, nandiyan na naman sa labas. Kaya, mga minamahal ko, sino pa yung walang cell group dito, i-approach yun, nag-invite sa'yo. Or kung sino man, kung saan kayo mas malapit, may mga cell groups tayo. Industrial area, Mansura, Al Nasser, yung Salata, sa Al Nasser, sa Ate Iris, nandun din, di ba? Sila Ate Elsa, yan sila Ate Elsa, ano po ito? Sa mga part po sila ng cell group. Minsan nakapark din. Di ba? Ano po yan? Mansura, ano saan kayo? Aspire, tama? Yun, pagkano po, connect po kayo para mayroon kayong cell group. Hindi sapat eh. Ako tatanungin nyo, hindi sapat yung every Friday lang eh. At least may once in the month na, di ba? Para dun na, sabi nga eh, nako-consolidate tayo. Pag sinabing consolidate, to nourish and to care. That is the meaning of consolidate. God commanded you to consolidate your fruit, to nourish and to care. Kasi nga, ang pinakasakit ng tao, alam niyo ko, no? Mabilis makalimot. Pero ang gamot sa tao nakakalimot, paalala. Amen? So a fruit that yielded a matured seed in it would continue to proliferate for a long time. Magpuproduce daw. In the same way, once your disciples are processed properly, they would remain and continue the process of fruit bearing and seed producing. First and foremost, remember that you are the fruit that contains the seed, that has the potential to grow and bear fruit after your own kind. If you have the fruit of the Spirit, and that same seed is processed in the life of your disciples, then they will all remain to continue the cycle. Pinasa sa'yo, papasa mo din, hanggang sa masaya ka na. Diba? Sino dito yung masaya na dumadami kayo? Sino dito yung masaya na? Kasi sabi nga, si Kuya Jigger, kung hindi inilapit sa Lord at hindi natin na-consolidate, hindi natin kasama si Kuya Jigger ngayon. Tama? Yung katabi mo, kung hindi yan na-win at hindi na-consolidate, si Ate Renny Rose, kung hindi na-consolidate, hindi natin kasama. Malungkot tayo, di ba? No? Ngayon, marami pang naghihintay sa atin sa labas. Sa Ate Corazon, masaya tayo, nakasama natin ngayon, di ba? Ibig sa Ate Diada, lahat po kayo. Kaya, sige nga, balikan mo yung kaliwat kanan mo, i-appreciate mo. Ibigay mong high five or kundi man kahit tapik lang. In summary, our fruit would remain if we maintain the seed DNA of Christ's character. Kung mananatili din daw tayo sa fruit of the Holy Spirit. Mananatili daw tayo sa Panginoon. Kung yung bang kung hahayaan mo na mag-lead yung love, yung patience. Kasi it's a matter of our choice eh. Tayo pa rin eh. Sa bawat sitwasyon na dadalhin mo, ikaw pa rin na magdidesisyon eh. At the end of the day, that is your decision eh. Tama? Kaya, i-apply ko ba yung natutunan ko? Magpapasensya ba ako? Yun yung malalim. Tama? Kaya nga, sabi nga, master the pause principle. Pag nagagalit ka, pause muna. Kapag masaya ka, huwag ka magdidesisyon. Kapag kagalit ka, huwag ka din magdidesisyon. Hayaan mo munang ikalma. Lord, Holy Spirit, guide me. Then, nandyan na. Amen? Saka ka makapag-desisyon ng tama. Mahirap kasi pag masaya, sige, ako na. Sagot ko na yan. O, nandun na. Sabi mo, wala ako. Masaya ka kasi nagdesisyon eh. Yung galit ka naman, ayoko na. O, ayaw mo na. Bigyan mo ng mga 2-3 araw, okay na yan eh. Babalik, sorry. O, tignan mo. Diba? Kaya, wag po, lalo kapag sa mga line manager nyo sabihin, mag-resign na ako dahil galit ka. O, ay, paano kung tinanggap? Dahil sasabihin mo, Pastor, pag-pray mo ako. Di ba? Yun ang sinasabi natin eh, na kapag galit ka, kapag masaya ka, master the principle of pause. Then, yung fruit of the Holy Spirit. Kung ano yung kailangan mo, patience ba? Lord, bigyan niyo ang patience. Kung ano kailangan mo, self-control. Lord, bigyan niyo ang self-control.
Pause mo na. Wag magdidesisyon kagad. Amen? Amen po? So, our quality as disciple makers determine the quality of the seed and the fruit we will produce. So, glory be to the living God. Nambalaking factor po yan kung ano yung nakikita sa atin. Tama? Kung nakikita, yung leader mo hindi nagbibisyo, di ba? Si tatay nga hindi nagbibisyo, ako pa, di ba may ganun, di ba? No? So, malaking factor po yun. Amen? Kung mapagbigay yung leader mo, siyempre magiging mapagbigay ka din. Sabi nga, kapag sumama ka sa siyam na chismosa, ipang-10 ka. Di ba? Pero pag sumama ka sa 4 na pastora, pang-5 ka na. Di ba? Ganun lang yun eh. Tama po? Hindi mo na mamalayan. Sabi nga sa kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. It's half truth. Hindi ko sinasabing 100%, but it's half truth. Kasi may impluensyahan ka nun eh. Na ganun na din ang ginagawa ko bandang huli. Kung yung mga salita nila, tignan mo, yung mga bata kakapanood kay Vice Ganda, ganun na din sila magsasagot. Di ba, no? So, nakaka-impluensya po. Amen? So, maging maingat po tayo. Mas piliin natin na maka-impluensya tayo sa mabuting paraan. Amen? Kung mag-impluensya man tayo sa mabuting paraan. Amen? So, for our conclusion, we need to ask the Holy Spirit to help us in the process of fruit seed bearing and development, most especially during these days that we are being put to the test of a difficult life, where we very much need endurance, faithfulness, and the rest of the manifestation of the fruit of the Holy Spirit. Sino dito yung nakakaramdam ng pagpapagod ba? Sino dito yung nakakaramdam ng parang pagod ka na or hindi lang naunawaan ng iba ng mga kasama mo yung pinagdadaanan mo? But may sasabihin po ako sa inyo. Simula pagpasok mo dito, may nakakakita sa sitwasyon mo. Mayroong isang nakakaunawa at nakakita. Kaya as we close our eyes and as we bow our heads, alam po ng Lord yung bawat laman, bawat hikbi, bawat daing ng puso. Sabi nga, baka kapag po sa mundo tayo nag-open, baka masumbatan pa tayo, ano po? Mapagalitan, mapahiya. Pero alam nyo, mayroon po palang isang tao na palagi nagmamasid at nakabantay sa atin. At naghihintay lang po sa atin na tayo lumapit ba. And He is so very gentle. Kaya sa mga oras po na ito, ano man po yung pinagdadaanan mo, let's have a heart-to-heart talk. Sabi ng Lord, halika, magpaliwanagan tayo. Let's have a heart-to-heart talk. Yung hindi mo masabi sa mga tao, sabihin mo sa akin. Cast all your cares unto the Lord, for He cares. Kanina pa po, nandito ang Holy Spirit. And He's very much willing to minister each one of you. Isa lamang po ang advice ko po sa inyo as your pastors and as your leader. Isa lang po, magpakatapat lang po tayo sa Panginoon. Magpakatapat ka lang sa Kanya. Yes, Lord Jesus. Holy Spirit, maraming salamat. If any of you wants, kung sino man po sa inyo sa mga oras po na ito, na may gusto po kayong i-surrender sa Lord, may gusto po kayong i-repent sa Lord, sige po. Binubuksan ko po ang altar para sa inyo. You can stand up with your faith and with your feet. Hindi na po standing up with your feet, standing with your faith na po.
Lord, inamin po namin na lahat po kami nagkasala, Panginoon, sa inyo. Patawad po. May mga bagay na nagawa po kami nakasakit po na sa inyo at sa aming kapwa. Marahil sa aming mga mahal pa sa buhay po namin nagawa. Nawawala po yung patience, yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, gentleness, and self-control. But right now, Lord, kita niyo po ang bawat nagtitiwala, naniniwala po sa inyo, Panginoon. Sa mga oras po na ito, make me qualify, Lord, as I lift my hands. Let thy ministering spirits be upon to each one. In the mighty name of Jesus. And let the empowerment of the Holy Spirit be upon each one of these souls in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let that spirit of healing, let that anointing of deliverance be upon to each one. In the mighty name of Jesus. Alam niyo po ang bawat pagsusumikap ng bawat isa, Panginoon. And as you sense in your word, naparito po kayo, hindi para sa magagaling at sa mga walang may sakit, kundi para po sa mga may sakit, na katulad ko at katulad po ng aking kasamahan na nandirito po. Nananampalataya, Panginoon, as we lift up our hands towards you. As you lift up your hands, sige po, if you want to lift up your hands towards heaven as a sign of surrender, Lord, we surrender to you and we cast all our cares unto you, Lord. In the name of Jesus, ano man po, ang bawat pinagdadaanan ng aking mga minamahal na ate, kapatid, sa pananampalataya po sa inyo, Panginoon. Ang dalangin ko po, Panginoon, minister them. Let your warm embrace be upon them, Lord. Nawari nagsasabing, you are accepted, you are forgiven, and you are loved. Sabi po ng Lord kanina, you did not choose me, but I chose you. At alam mo, pagkakapili sa'yo ng Lord, hindi kanya tinawag sa mga kasalanan mo. He calls you by your name. God knows your name. And He numbers all your hairs. Kahit ang pinakamalalim at pinakatatago mong sakit, pinakamalalim at pinakatatago mong hikbi, pinakamalalim at pinakatatago mo sa iyong puso, alam po yan ng Lord. Kaya sa mga oras na ito, just lift up your hands and open up your hearts and release right now in the name of Jesus. Surrender it all to God. Cast it all to the Lord. And let the anointing of the Lord that destroy the yokes of the enemy be upon in this place right now in the name of Jesus. Lord, patawad po. Hindi po kami karapat-dapat and we are not qualified, Father. But as you says in your word, you qualifies the one you calls. Nandito po kami, Panginoon. Binababa namin mga sarili. Lumalapit, sumusuko, nagpapakatapat. Hindi po namin kaya, Panginoon, kung kami po hiwalay sa inyo. Patawad, Panginoon. Patawad po. Holy Spirit, maraming salamat, Lord Jesus. Let the anointing of the Lord be upon to each one. In the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Lord Jesus. Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, salamat po. I lay my hands in the name of Jesus. Church healing, strength, Lord. Be upon your servant, the princess. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, pero as you says in your word, I release peace, love, and joy. In the name of Jesus. Healing, restoration in the name of Jesus.
Speak peace, healing, and restoration be upon unto your servants. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming salamat po. We apply the blood of Jesus with your anointing. Holy Spirit, minister to your minister them, Lord. I speak peace. I speak peace, healing, restoration. You are forgiven. You are accepted. I speak peace, healing, in the name of Jesus. I apply the blood of Jesus. And I destroy the part one chapter. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. And every spirit that are not come from the Lord, I bind it in the name of Jesus. Pinapalayas ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat po. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. Holy Spirit, maraming salamat. Yes, Lord. Maraming salamat po, Holy Spirit. You can have your heart-to-heart talk to the Lord. Confess any known or unknown sins na nagawa mo. Yes, Lord Jesus. Patawad po, Lord. Maraming salamat. Yakapin niyo po bawat nangihina, Panginoon. Bigyan niyo po ng sapat na kalakasan, Panginoon, sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. Mapagtagumpayan po nila, Panginoon. At sila po, Panginoon, ay makangiti sa hamon ng buhay po. Meron ilan dito, Panginoon, ko na namumroblema, Panginoon ko, sa battle sa spirit of lust. Right now, in the name of Jesus, I bind you, demonic spirit of lust. In Jesus' name. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. May ilan sa inyo na problema sa pamilya. How to overcome family problems. Right now, in the name of Jesus. Make Jesus the center of your families. Share the word of God. And ask the guidance of the Holy Spirit. And apply the blood of Jesus. Kahit malayo po kayo sa mga oras na ito sa inyong pamilya, apply the blood of Jesus. In spiritual realm, as you lift up your hands towards heaven, I will lead you into a simple prayer. In the name of Jesus, I apply the blood of Jesus. Ngayon, nakikita niyo yung mga mahal niyo sa buhay, apply the blood of Jesus magmula sa kanilang ulo. Kay mama niyo, kung sino man, baka may nakasakit sa inyo o nakasakitan po ninyo na mahal niyo sa buhay, apply the blood of Jesus. May pinapakita sa inyo ngayon, mga kamag-anak nyo, na nangangailangan ng counsel, apply the blood of Jesus. Speak life. Speak joy. Speak peace din po sa kanila. Alam niyo po, wala pong masamang tinapay. Nakakagawa lang po ng masama. Marahil at some disappointments in life, na-disappoint, nanghingi, hindi nabigyan, mga unprocessed emotions, mga unresolved issues in life. Kaya sa mga oras na ito, Lord, lay your hands sa kanila. At kung meron po kayong mga mahal sa buhay, may sakit karamdaman, lay your hands to the sick, and the sick shall recover. In the mighty name of Jesus, let the fire from the Mount of Zion be upon them in the name of Jesus. And let it flow right now in Jesus' name. In the name of Jesus. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso at ang aming mga isipan, Lord, sa paglabas ng bahay niyo po sa inyo pong sanktuaryo, God. Maging daluyan lamang po kami ng inyong masaganang pagpapala sapagkat kayo po ay laging nakatunghay sa lahat ng aming ginagawa. At nang kapag ang oras ay dumating na magkita po tayo, Lord, yakapin niyo po kami at makayakap din po kami sa inyo at marinig po namin ang inyong salita na nagsasabing, well done, my good and faithful servant. I speak strength be upon you, empowerment be upon you, and I release peace, love, and joy in the name of Jesus. Binawasan ko ng plan at gawa ng dyablo sa inyong mga buhay sa pangalan ni Jesus.
In the mighty name of Jesus. And let that blessing, divine favor, and divine protection be upon each one of you. Commit yourselves to the Lord. And as He says, if you abide in me, and my words abide in you, ask anything in my name, and it shall be given. Nangangailangan ng trabaho? Ask. Nangangailangan ng healing? Ask. Nangangailangan ng deliverance? Ask. Divine favor, divine healing be upon you right now. Pagmula sa iyong ulo hanggang sa iyong talampakan, at sa susunod na pag-check up mo, the result will be clear. You are healed in the mighty name of Jesus. At sa mga sugat na hindi po nakikita ng mata, right now, as you says in your word, you heals the brokenhearted and binds up their wounds. Kung mayroon man po sa inyo na nakasakit kayo or anuman, just release sorry. Release forgiveness, and the same time you will receive healing. Panginoon, pinapatawad ko na po. Sabihin mo yung pangalan kung sino man nasaktan mo. I chose to release complete and whole forgiveness sa Kanya. And receive healing upon you. In the mighty name of Jesus. Maraming salamat po. All the glory belongs to the Lord. Hallelujah. Maraming salamat. Nice. Malaya at maaari na po kayo makapagpasalamat sa Panginoon. Yes, Lord. Salamat po. Pasalamat kayo sa Panginoon sa ginawa niya na po. May ginawa na po ang Panginoon sa buhay niyo at sa pamilya niyo po. Thank you, Lord Jesus, for the love, for the joy, for the peace. Hallelujah. Maraming. You can give your best clap offering to our Lord. Hallelujah. Maraming salamat. All the glory belongs to God. And may God bless each one of you in the mighty name of Jesus. Kung nandito ang kaibigan mo, kung nandito yung nasaktan mo, or nakasakit ka dito, lapitan mo siya, yakapin mo, or just atap. Ask forgiveness and release blessings sa kanya. Sabi nga po kanina bago tayo nag-umpisa, i-appreciate mo siya, i-acknowledge mo. Alam mo po sa tao, sa mundo, wala pong kahit kamusta, wala no? Pero alam mo sa Panginoon, tinuturuan tayo mag-appreciate. Appreciate is part of deliverance. Appreciate you. Salamat. Kasama tayo mag-ibig sa lagya. Salamat. Best friend. Speak peace. Speak peace. Jesus. Appreciate you. Oh, salamat. Salamat din. Ulat ka. Ulat si Ate Rainer sa akin. Salamat din. Appreciate you din. Joshua, kamusta na? May pencil ako. Ay, Ben. Bilbo ng wika. Pala.
Kaya ko yan. Okay. Mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Pasensya na kasi gusto ko po sanang mag-confess muna. Kasi sabi nga, hindi ka pwedeng mag-offer kay Lord kung may hatred at saka parang pride or hindi pure ang puso. So, saka naniniwala po ako na hindi accident ang pagkakaano ko po dito. Kasi alam ni Lord kung ano yung nasa puso ko. So, gusto po niya akong i-direct sa tama. So, nung Monday po na nasabi ko sa CG natin about sa devotion ko sa tithes and offerings. So, parang dun pa lang, inano na ni Lord na ako po yung makapagsalita dito. So, kasi po, in the past weeks, may mga kaibigan kong nakasakit sa akin. So, parang dala ko po yun. Yung parang may hatred na nagano sa puso ko, tsaka parang yung pride. Tapos, gusto ko pong i-confess na hindi po kasama si Abby ngayon kasi parang ako po yung naging way para hindi siya sumama. Parang, kasi sabi niya sa akin kahapon, nag-church daw po ako pero parang may hate sa puso ko na ayaw ko pang kausapin yung mga kaibigan ko. So sabi ko po sa kanya, which is alam ko pong mali na, sabi ko gusto kong kausapin sila pag pure na yung heart ko na wala ng hate. Pero hindi po pala yun ang tama. Kailangan magpakumbaba para ma-release nga po yung ano. So kagabi, sabi, may lakad po kami ni Ate Grace kahapon dapat. Pero sabi ko, ayoko lumabas kasi gusto ko mag-meditate dahil ako nga po yung tithes and offerings. Tapos, maghapon po akong nag-prepare. Tapos yung maghapon din po akong binabatid sa puso. Nakasagutan ko din po yung mama ko, which is mali din po. Tapos yung mga kaibigan ko, yun nga sabi ng asawa ko, patawarin mo na, kausapin mo na sila, nag-church ka, tapos yan, hindi yan ang tinuturo sa atin sa church, sabi niya. So parang naging way po yun para hindi sumama si Abby kasi parang nakikita niya sa akin na hindi ako sumusunod. So paano ko pa siya mapapasunod sa akin? Tapos kaninang madaling araw po, salamat sa buhay ng mga leaders po namin, si Pastor Romel, saka si Ate Emil at si Sis Jeda, sila po yung nagme-message sa akin na kaya ko daw po yan. Gina-guide po nila ako, pinagsabi ko kay Pastor Romel, tapos hindi po ako to. Kaya nga po ako paulit-ulit na nasasaktan kasi mababa lang po ako pero bakit ngayon? Parang may hate sa puso ko na parang hate tsaka pride. So sabi ko kay Pas, kailangan ko ng prayers na paalisin po yung spirit ng hatred sa puso ko at hatred, pride, spirit of pride. Sabi nga ni Pas na hindi yun ng parang kailangan specific kung ano po yung paalisin sa buhay natin. So, honestly po, parang gusto ko nang mag-back out. Gusto ko na nga po i-message si Pastor Roland, sorry po. Pero sabi, kaya ko daw po. So, 2:00, 3:00 na po ata ako nakatulog. Nagising po ako 6:00, nag-prepare pa nga po ako para hakbangan ang pinapagawa ni Lord. So, sabi ko nga, habang nag-preach po si Pastor Roland, salamat po sa buhay niyo. Minessage ko na po yung mga kaibigan ko na ako na po yung naghingi ng sorry. At gusto ko po silang puntahan or kausapin. Naghingi po ako ng sorry kung nasaktan po sila. So, para maging karapat dapat na po ako maging parang sa tithes and offerings. So, yun lang po. May po pala akong Bible verse na na-open ko na tinapas. Yung Ecclesiastico 29:11.
kayamanan ay gamitin ayon sa batas ng Diyos at pakikinabangan mo ng higit pa kaysa ginto. So, marami po akong testimony na iaano dito. Regarding 18 years old pa lang po kasi kami ng asawa ko, kinasal na po kami. So, bata pa. So, wala pang alam sa buhay. Walang mga trabaho. So, pero dahil po, yung asawa ko na kahit bata pa lang parang provider na nag-construction siya, nag-ano pa siya, parang plumber po ba yun? May time pa po na parang pumutok yung dito niya dahil natamaan dun sa tubo, ganun. Tapos, dahil may graduate naman po siya ng electric, so nakapasok po siya sa Meralco, which is yun ang blessings ni Lord sa amin. So, nung nasa Meralco na po siya, nagka-blessings po kami na nag-business po kami ng pera, which is mali din po na, yung alam niyo po ba yung may percentage, gano'n. So, dahil mali po ang paggamit namin sa blessings na naibigay ni Lord, nawala din po lahat yon. Nawala po. Tapos, yun po ang naging way na bumalik si nakapunta po siya dito sa Qatar. So, blessings pa rin po na napunta siya sa magandang company. So, ang inaano ko lang po dito is, lahat po ng blessings ni Lord, kailangan gamitin natin sa tama. Para po, hindi yun, parang hindi mawawala. At magagamit natin yun ng higit pa sa ginto, sabi nga. So, yun lamang po. Magbigay na po lahat ng pinagpala ng Diyos. Sis, pakibigay sa ako. Pray po natin yung pikit po natin ang ating mata. Iano po natin ang nakakaloob ni Lord. O Diyos, sa iyo po nagmumula ang lahat ng mabuti. Ikaw ang tagapagbigay ng buhay. Sa iyo rin nagmumula ang lahat ng mga kaloob na aming tinatanggap sa bawat araw. Puno ka ng kabutihan, O Lord, at pagmamahal para sa iyong mga nilikha. Handa kang tumulong sa lahat ng oras. Kaya naman, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat namin. Naway ang aming mga handog ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Panginoon, naway magamit po ang aming mga handog upang may pagpatuloy ang lahat ng aming mga gawain sa pagdakila at pagpupuri sa iyong pangalan, Jesus. Naway maging instrumento po ang aming mga handog upang patuloy namin may palaganap ang inyong kabutihan, Jesus. Upang patuloy naming maipakilala sa aming mga kapatid. Tulad ng patuloy naming pagkilala sa iyo, Panginoon. Lord, naway puspusan mo ng walang hanggang pagpapala at patuloy po napuna ng mga pangailangan ng mga iyong anak at lahat ng kanilang mga pamilya. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya. Lord, sa tulong at gabay po ng Banal na Espiritu, ang lahat ng aming samot-saring dalangin ay aming tinataas in Jesus' mighty name. Amen.
Praise God. Praise. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon sa ating pangwakas na panalangin. Hallelujah. Holy Spirit, hallelujah. Lead me, Lord. Panginoon, help me what to say, Lord God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang umaga, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po at binigyan niyo na naman po kami ng pagkakataon, Panginoon, na magpuri, magpasalamat, at makinig ng inyong mga salita, O Lord. Tunay na ikaw ay dakila at buhay na Diyos, O Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mensahe niyo po sa amin ngayong araw, Lord. Thank you for the reminders, Lord God. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Minsan nakakalimot po kami, Panginoon. Madalas, Panginoon. Madalas nagkakasala po kami, Lord God. But thank you for your words, Lord God. Salamat, Panginoon. Tunay na kami ay tinawag mo, hindi kami ang tumawag sa iyo, Lord God. Kaya gamitin mo nga po ang buhay namin na maging instrumento sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Padaluyin niyo nga po sa aming buhay, sa aming isip, lalong-lalo na po sa aming puso, Panginoon. Maging katulad ka po namin, Panginoon, para maging karapat-dapat po kami na ilaw at asin sa aming mga pamilya, Panginoon, and all the people around us, Lord God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Dahil sa dami po ng aming pagkakulang, andyan ka pa rin po para po sa amin. Thank you, Lord God, na ginamit niyo po si Pastor Roland, Panginoon, sa mensahe niyo ngayong araw, Lord, na nag-remind po sa amin, Lord God, na lagi po kaming manahan po sa buhay namin, Panginoon, ang fruit of the Holy Spirit, Lord God, naway magamit po namin ang iyong mga salita sa aming paglabas dito sa church, Panginoon. Magamit po namin ito at may pabalita po namin sa mga mahal namin sa buhay at sa mga taong nakapalibot sa amin. Hallelujah. Jesus, maraming salamat po, Lord God. At alam ko, Panginoon, na hindi po aksidente na andito po kami sa inyong harapan. Hallelujah. Salamat sa patuloy na pagbabago po sa amin, sa pagdalisay ng aming mga puso, Panginoon. Thank you rin po sa Holy Spirit na andyan na laging nagko-convict sa amin kung ano ang dapat naming gawin araw-araw. Tunay nga, Panginoon, na ganun niyo po kami kamahal, Panginoon, dahil ayaw niyo po kaming mapahamak, Lord God. Panginoon, sa paglabas namin sa sanktuaryong ito, Panginoon, sa inyong bahay, panambahan, ilakip niyo nga po, Panginoon, sa aming isip, sa aming buhay, lalong-lalo na po sa aming puso, inyong mga salita, Panginoon, na may apply po namin sa araw-araw naming buhay, Lord God. Maraming salamat po sa buhay ng mga pastor namin, Lord, na patuloy niyo pong ginagabayan, ganun na rin po ang kanilang buong pamilya. Lord God, alam ko na marami po silang mga pangangailangan na kayo lang po yung nakakaalam, Lord God. Kayo nga po ang mag-provide ng mga pangangailangan nila in every aspect of their lives, Lord God. Guide them, Lord. Lead them, Lord God, na hindi po sila mawala sa inyong Panginoon. Para patuloy po kaming manatili sa inyo at meron pong maggabay sa amin, Panginoon, araw-araw. Ganun na rin po ang aming mga leaders, Lord God. Gabayan niyo po ang kanilang buhay, sampo ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Gabayan niyo po lagi sila, Panginoon, na lagi silang manatili at lahat, Panginoon, ng mga anak niyo nandito sa inyong harapan. Gabayan niyo po kami, Panginoon, lalong-lalo na po ang aming puso. Purify it always, Lord God. Purify our hearts and give us, Panginoon, contentment in our hearts. Para kahit ano pong meron kami, Panginoon, mahirap man, Panginoon, mahirap, ginhawa, sakit man, Panginoon, o kahit ano pa man, Panginoon, lagi kaming manatili sa inyo. Hallelujah. Maraming salamat po, Jesus, sa aming pag-uwi, Panginoon. Ingatan niyo po kaming lahat. Yung mga sasakyan namin, Lord, na
aangkasan namin, Panginoon, sasakyan namin, ng mga magdadrive, Panginoon, bigyan niyo po sila ng wisdom, knowledge, understanding, Panginoon, lalong-lalo na po ang kanilang mga puso, gabayan niyo po, para ingatan po nila ang kanilang mga manubela, Panginoon, katulad po ng pag-iingat niyo po sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, Panginoon, sa aming mga pagkakasala araw-araw, Panginoon. Dahil hindi po kami perfect, Lord God. Marami po kaming kahinaan. But thank you, Jesus. Thank you for your grace and thank you for your love. Thank you for your patience, Lord God. Maraming salamat. Pinupunan niyo po ang aming mga pagkukulang. Pagkas andyan ka pa rin po lagi para sa amin. Para mag-remind po sa amin that we are worthy on you, Lord, even though we are not. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Hallelujah. Maraming salamat. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Ito pang aming samot panalangin. In your mighty name, Jesus, we pray. Thank you, Lord Jesus. All the glory belongs to our loving Father. Hallelujah. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahal kayo ng tulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag ikutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magpapalang tayo, magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limot na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magpapalang tayo, magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Lift up your hands towards heaven and receive the message comes from the Lord. The Lord Jesus says, "You did not choose me, but I chose you. And I appointed you to go and bear much fruit, that fruit that will remain. So that whatever you ask the Father in my name, He may give you." Receive the benediction that comes from the Lord. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. May the love of our Abba Father God, the grace and mercy of our Lord and Savior Jesus Christ abounds, and the communion, the guidance, the leading of the Holy Spirit, even the empowerment of the Holy Spirit, be upon you all. You may now go with peace, with love, with joy. In Jesus' name, receive it by faith. Amen. One more time.
Bye, Glad. Bye, Paz. Bye. Nasa harapan pa. Bye po. God bless. God bless.